Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, ginabi na naman. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber ng mga boss. Oo. Magbigay lang ko tayo reaction dito na naman. Kaya Harry Roque. Gamitin ho natin si Bunyog, Attorney Enzo Recto, no? 10 hours ago lang ho ito. Oo. Pakinggan natin. Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, pag-usapan natin itong reaksyon. Umalma ang tunay na oposisyon. Ang Makabayan Black at si dating Senadora Leila de Lima umalma dito sa sabi ni Harry Roque na sa ngayon daw na nag-resign na sa bilang DepEd Secretary si Sara Duterte, ito na raw ang tatayong leader ng oposisyon. ito kasing si Harry Roque, ano? Kala mo naman ganun lang 'yon. Kala mo naman na porke wala na siya kay Marcos, di siya na pala ang leader ng oposisyon. Talagang itong si Roque, dispalinghado na ang mga sinasabi, mga kabunyog, mga kababayan. Malala na ho yan para sa akin, si Roque. Kaya, porke nag-resign na si Sara Duterte sa gobyernong Marcos, hindi na siya miyembro ng gabinete ni Marcos, at siya ay wala na, hindi na siya DepEd Secretary, ibig bang sabihin niya siya na ang magiging leader ng oposisyon? Siyempre, nag-react agad yung mga tunay na oposisyon. Tulad ng Makabayan Black, sila Congresswoman Franz Castro. Siyempre, si dating Senadora Leila de Lima nag-react din. Kasi, alam naman natin na ang tunay na oposisyon ay sila Congresswoman Franz Castro, Raul Manuel, yung Makabayan Black, at saka sila Leila de Lima, sila Risa Hontiveros, sila Attorney Luke Spirito, ang Bunyog, yun. Yan ang mga tunay na oposisyon. Galing kami, iba-ibang grupo ang kinabibilangan namin. Iba-ibang grupo ang kinabibilangan namin. Sila Franz Castro, Makabayan Black, sila Leila de Lima, sila Kiko Pangilinan, sila Attorney Nery Colmenares, kasamahan din yan ng Makabayan Black. Si Attorney Luke Spirito at si Leody de Guzman, Partido Lakas ng Masa yan. Si Risa Hontiveros, bayan yan. Kami sa Bunyog, kami nila Colex Soliman, yan. Mga Bunyog yan, sila Tuto Kausing. O kami yung tunay na mga oposisyon. Ngayon bigla, porke lang nag-resign na sa gabinete ni Marcos si Sara, at kukontra na siya kay Marcos, siya na yung magli-leader ng oposisyon. Yan ang dispalinghad. Simple tumawa to si Attorney Enzo, May bibigay tayo reaction dito kay Harry Roque, inintay ko lang. Dong argumento ni Roque. Anyway, ito mga kabunyog, panuorin nyo kasi ang sinabi ni Roque. Yeah. Ito yung sinabi ni Roque. Naniniwala person Attorney Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang susunod na magiging leader ng oposisyon kontra Marcos administration. Ito ang inihayag ni Attorney Roque kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos dahil walang leader. Paano ka nga magiging oposisyon sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Hala ko titingalain nakasabit sa puno. Ikaw Harry Roque hindi na raw sila headless chicken. Maski naman nasa kabinete ni Bongbong si Sara, tuloy lang kayo ng ikaw nga leader tsaka si Digong, di ba? Sige mamaya. Chicken. Narinig nyo mga kabunyog? Anong sabi ni Roque? Ngayon daw na hindi na bahagi ng official family o ng gabinete ni Marcos, si Sara Duterte, siya ay titingalain na bilang leader ng oposisyon. Sinong titingala sa kanya? Kayo, Roque. Kayo ang titingala sa kanya. Pero sa totoong oposisyon,
At sa mamamayang Pilipino, hindi yan kinikilala bilang oposisyon. Ha? Ano na tayo dito? Magbigay na ho tayo na at mahaba ho yung ano eh. Magkukulab po tayo, no? Tungkol ho dito sa sinasabi nito si Harry Roque na ito na titingalain na raw si Sara Duterte bilang leader ng oposisyon na kontra Marcos, no? Harry Roque, baka naman hindi oposisyon. Magkatono naman yung oposisyon eh. Di ba? At saka konsumisyon. Harry Roque ito. Abogado to. Okinawa, Japan. Pwede. Harry Roque, bagong leader ng konsumisyon. Oo, dahil wala namang... Ako, hindi ko sa ano, no? Hindi ako bongbong. Leni Robredo po tayo, mga boss. Oo, hindi ko. Kaya lang, ayon kay nasirang Percy Lapid, dito ka na lang parang pagtiisan mo na dito. Kesa ka na mabalik ka pa dyan. Yun ang mangyayari riyan eh. Eto si Sara Duterte, nag-resign, hindi para maging leader ng oposisyon. Harry Roque naman to. Ang oposisyon nga, gaya na sabi ni Atty. Enzo, yan, sila Laila de Lima, VP Leni Robredo, Franz Castro, lahat, Bunyog, paano? Si Harry Roque talaga, minsan wala na talaga sa ano to, sa matinong ano yun, di ba? Unang-una na Harry Roque, pinagtatanggol mo si Kibuloy. Ha? Pinagtatanggol niyo si Kibuloy. Isang baliw na pastor. Hindi kayo, santamba kayong ano, sa totoo lang. Appointed son, asa na? Tinatago, ayaw niyo ilabas. Abogado pa naman kayo. Kinukumbisi niya, sumuko, pero wala eh, di ba? Ano ba? West Philippine Sea, lumabas si Pinoy. Binaliwala ni Digong. Pogo, nilegalize ni Digong. Okay kay Digong. Pinapasok na. Konsumisyon na naman ngayon. Gentleman's agreement sa China. Tama lang yan, Harry Roque. Siya ang bagong leader. Maglilid na ngayon siya. Pero hindi kaya ni Sara Duterte. Magandang mag-leader talaga itong sa konsumisyon, ha? Dito kay Marcos. Ang talagang pinakamagandang mag-leader, si Digong, Harry Roque. Hindi si Sara Duterte. Si Sara Duterte, wala yan. Pinakamagandang leader, si Digong ng konsumisyon. Ito si Marcos. Mulat-mula, si Digong na talaga ang konsumisyon na, leader ng konsumisyon niya, di ba? Wala yan si Sara Duterte, pinakamagandang leader ng konsumisyon dito sa kumukonsume, dito sa administrasyon ni Marcos, si Digong. Si Digong, si Baste, yan. Pero ngayon, ayon kay Harry Roque, baka nga tingalain na ito si Sara na panibagong leader ng konsumisyon. Harry Roque talaga. Ay! Mga maisog natin. Ito pa isa, Sa totoo lang, mas maganda pang leader ng oposisyon, ay ng konsumisyon, ikaw, Harry Roque. Konsumisyon ka kay Marcos. Ito siya, tingnan mo. Ang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sino ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Ito yata mausog sa Angeles City, Hiniram ko yung ni Kakamping, no? Ang thumbnail nito tama pa ba sinasabi ni Harry Roque?
Para sa kanila mga zombie, tama yung sinasabi, no? Duterte. Putik yan, kampun talaga ito. Transparency. Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers pa kayo! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayo husgahan ang PBBM? Ang tanong, ano ang husga nyo kay PBBM? Hindi na hindi ba? Mas magandang leader ng konsumisyon nito ni Marcos, si ex-human rights advocate Harry Roque, Wala ko kayang magawa yung anyway, sila naman yan At pakialam diyan. Pero yun nga, wala bang magawa itong si Bongbong dito sa grupo to. Pero anyway, tayo lang natin. Baka ICC is the name of the game, no? Gano'n lang yan. Wala Oposisyon to si Harry Roque. Konsumisyon, pwede. Di ba? Yan ang mga iniwan ni Digong. Nung nakarang administrasyon, mga boss. Puro konsumisyon, sa totoo lang. Eto, sinalulat. Sinalulat na ito si Bongbong, no? Pero, mga friend, sino magkakakala magkakaganyan yan, di ba? Nanalo ng daw 31 million. Ito namang si Sara 32 million. Ayan na sila ngayon. Yan bang nagsisigaw na yan na mausog na yan? Baka wala pang 200,000 yan Asa na yung 32 million? Kaya nga, boss, kaya parang lumalabas talaga yung nagkayarian nung nakaraang eleksyon. Diba? Papatawag ng rally itong Duterte. Liwasan Bonifacio. 7 araw. Halos 7 araw yata. Hindi man lang naka 200,000 yata yung laman ng Liwasan Bonifacio. Baka kung si BP Lenny, isang tawag lang yan, tignan mo. Kaya lang ayaw na talaga Hindi natin alam kung anong nasa isip ni BP, di ba? Hindi natin alam. Tatakbong araw po ng mayor ng Naga. Hindi natin alam, Hindi natin alam. Basta, God moves in a very mysterious way, di ba? Sino magkakala magiging ganyan yan? Yung grupo na yan. Pero mukhang malapit na ako maniwala, mga friend, na totoo ang nangyayari dito sa mga kakakosa na to, na talaga namang naka 31 million, 32 million. At lumalabas talaga ang kasabihan. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. As simple as that, di ba? Ano ba, bakit ba nagkaganyan yung Duterte kay Marcos, di ba? Kwarta ang dahilan, wala namang iba. Gusto nila
sila na masusunod, komo para sa kanila, sila ang nagpanalo kay Bongbong, malaki utang na loob ni Bongbong sa kanila, dapat lahat ng gustuhin nila, sasang-ayon si Bongbong. Hindi nga po pwedeng ganun. Presidente yan alam nga namang, maski na mali, sasang-ayon sa inyo yan, kagaya ng pinagagagawa ninyo, gusto nyo, gawing province of China itong Pilipinas, o diba? Papasukin lahat ang pogo, yun ang mga gustong mangyari na itong mga to para kwarta o diba? Pera-pera di ba? Wala talaga mga friend. Pero yun nga, mukhang mahihirapan itong si Bongbong Marcos na wala ka pa rin naririnig sa kanya sa dami na nangyayaring kademonyohan dito sa Pogo wala pa rin siya nagsasalita Wala pa, di pa. Marami pag sinabi niyang itigil lahat ang Pogo sa buong Pilipinas yung taga Cavite yung taga Cavite, ewan ko Rimulya yan diba? Kaya, ano yan nung nasabit yung anak niya talagang dapat dun nag-resign na muna diba? Pero ayaw ni Bongbong, hindi ka, walang batao, ewan mga gulo talaga, nahihirapan tong si Marcos kung paano niya anuhin talaga hirap na hirap siya, sa totoo lang tingin ko. Hirap na hirap talaga. Hindi niya alam hindi niya alam din sino nasa likod niya o ano whatsoever In the sense na alam, bumibira sa kanya kay Bongbong, puro mga tagapagtanggol niya nung araw. Trixie Angeles, Maharlika, Victor Rodriguez, Digong. Wala si Digong. Wala si Duterte, wala yan. Talagang ever since galit si Duterte kay Marcos. Di ba? Maski nung ayaw nga niya. Hilong-hilo nga siya nung filing of candidacy. Bato, file ka ng takbo kang presidente. Bato, atras. Bongo, file. Ako, vice presidente. Hilong-hilo siya. Alam niyang baka yan ang mangyari. Yan na yan. Yan ang nangyayari talaga. Di ba, mga friend? Wala tayong magagawa talaga pag gumalaw. Gaya nga na sinasabi. Pag gumalaw ang tadhana. Magkulab na po tayo mga friend. Lahat may katapusan. Wala hong hindi. Lahat po may diin. Hindi lang natin alam kung ano ang magiging diin. Diba? Yan ho ang kapalaran Kaya sabi, diba mga friend? Lahat po ng tao sa mundo meron hong identical twin. Halos wala ka nang makikita. Talagang magkamukhang magkamukha. Pero pagdating po sa guhit ng palad, magkaiba. Diba? Wala hong nilalang sa mundo na nagkapareho ang fingerprint. Ang guhit ng palad, wala. Ibig po sabihin, lahat po tayo. Hindi po natin alam kung ano-anong magiging papel natin sa mundo. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Diba? Paulit-ulit, no? Meron ho dyan. Gaya si Manny Pacquiao. Sa tulayan mo si Manny Pacquiao, maging ganyang kayaman si Manny Pacquiao nang dahil lang sa kamao. Hindi naman siya nakapag-aral. Diba? Muntik pa nga maging presidente. Diba? Nagkamali lang talaga, sumobra na di ba? Sabi ng Panginoon, "Huy! Ano ka ba? Nalilihis ka ng ng landas, bata. Dito ka lang. Ganyan ka lang." Ito namang mga ito, dating lihis na, kinakalos na sila. Magkulab na po tayo mga friend. Talagang mga friend, pag gumalaw ang kamay ng Panginoon ba, hindi mo alam paano ka i-guide. Huwag ka lang makakalimot sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Sino mag-aakala mapupunta ako rito sa vlogging? Tanda ko na to. Sino mag-aakala magkakaroon ako ng mga kaibigan dahil po rito sa vlogging? Sa iba't ibang panig ng mundo. Ba? Basta ang panampalataya po natin sa Kanya maging matibay.
We can never go wrong. Di ba? Tignan mo yung mga ibang kampo ni Satanas, ginagamit yung pangalan niya. Asan ngayon sila? Ayan sila ngayon. Nakahiga sila sa pera, pero hinahabol sila ng kanilang konsensya, ng batas, lahat. Di ba mga boss? Mag-collab na po tayo. Baka ako sa pupunta ako, maging pastor na naman ako. Shout out, John Lagon, my friend. Milagros Lopez, shout out. Wala pong audio, meron. Del Soriano, shout out. Okay lang na maging DepEd, pero mas okay kung wag na lang. Si BP Lenny siguro yung sabi niya. Sumagot si 3JC Opo. Yan nga sabi ko eh. Naku, pag si Lenny ang ginawang DepEd Secretary, tiyak katakot-takot na namang sentimiento ang DDS. Bitter na naman sila. Palagi ko friend, hindi tatanggapin. At hindi gagawin ni Bongbong yan. Oo, hindi niya gagawin yan. Dahil 6 na taon niya yung pinagbibintangan si BP Lenny na siya ay dinaya niyan. Hindi ba? 6 na taong naupo si BP Lenny bilang Vice President, yung pong 6 na taon na yun, talagang 6 na taon siyang binubulabog nila Victor Rodriguez, Glenn Chong, yung pa isang abogado niya, na siya dinaya. Atos yung ano naman to? Si Garcia, yung chairman ngayon, Comelec chairman ba yun? Garcia ba yun? Oo. Yan ang mga bumubulabog sa kanila. Buti nandiyan si Romy Macalintal na pinagtanggol sa walang daya. At hanggang sa Korte Suprema, talaga sinabing, walang nangyaring dayaan, Bongbong. Di ba? Marilo Pabianak, shout out Maganda, matalino, dedicated at sa trabaho. Tapat, hindi korap, makadiyos, magalang at may prinsipyo. Para din po sa akin opposite poles po opposite direction. Hindi tatanggapin at hindi i-appoint. Reason, pride. Pero kay Atty. Lenny, di din tatanggapin kasi alam niya kalakaran ng present administration. Totoo yan na. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Dalangin po natin, pag-isipan maigi ni Mr. President ang deserve para sa DepEd, para naman sa ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. So, papaano na po siya mag-ambisyon para sa pagka-presidente na ayaw humarap sa kahit anong interview? Ano na po tayo, paano na bansa natin? Agree po tayo na may pagkukulang ay mismo ang nag-appoint. Siyempre, sino pa ba naman to, no? Cassandra Daisy, sumagot. Agree. Hindi ba si Bleng Bleng ang architect ng bansa natin? If Department of Education fails, then President is a failure too. Sarap talaga makipag-collab sa inyo. Kalat ni Baya, shout out. Shout out Akira Milus. Hello Miss Akira Milus, wishing you a bright day. Ingat, pakabait ka palagi ha. Akira, sana okay ka lang ha, my friend ha. Halat ni Bayo ulit. Good evening, Karoke. Bakbakan mo ng bakbakan, Karoke. Huwag kang susuko, sabi niya. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama. Rolando Gutay, shout out Pinaka-brilliant decision ni Sara ay ang pagre-resign. Malaking tulong yan sa ating education system. Tama naman, di ba? Bagsak sa math at science ang estudyante. Huwag sana si Lenny dahil hindi marunong sa multiplication yan. Ikaw naman, Rolando, mali ka doon. Remember, nung tinanong siya ni Duterte tungkol dyan sa sinasabi mong mali si sagot ni BP Lenny. Alam mo si BP Lenny, pag tinanong mo ng biglaan yan at yung nagtanong sa kanya ay nakakatakot, siyempre mapipilipit ang dila niyan. Gano'n lang yun. May sumagot si Cassandra Daisy sumagot. Rolando, at least nakatapos ng abogasya at ekonomista. At sa maliit na budget, ang dami niyang accomplishment at walang confidential fund. Paano yon? Hindi nakapagtapos pero sobra-sobra ng pera ng pamilya ang hindi nakatapos. Sobra-sobra ng confidential fund pero hindi nahuhuli si
Bantag, Kibuloy, Tevez, at baka itong si Goo. Sa bagay, yung boss mo, magaling mag-multiply ng pera ng Pogo, sa Pogo. Sweepstakes at maharlikapan, nakakalula na bilyones, pero ang dami pa rin gutom. Totoo yan. Yan. Sumagot na. Sinagot si Rolando. Hindi nakatiis si Cassandra. Kalat ni Bayaw. Hindi, ano ba itong si Tony? Si Attorney. Wala yan. Hindi katropa ni paring Bleng-Blong si Maring Lenny. Ibang taong ilalagay niya dyan. Ungas. Tayo dyan. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, sir. Watching from Japan. Good evening. Federico Mandak, shout out. Out of delicadeza, hindi yan tatanggapin ni BP Lenny. Kasi kaya maraming nananawagan na ilagay siya sa DepEd dahil sa track record niya. Unang-una, teacher, malinis ang pagkatao, kulang ang space para i-describe lahat-lahat. Kaya madami ang gusto. Alam nilang si BP Lenny ang tunay na nanalong presidente. Pero malabong tanggapin yan ni BP Lenny kung i-appoint man siya. Agree ako sa pananaw ni Atty. Enzo. Malalim ang kahulugan kung sakaling tumanggap man siya ng posisyon sa gobyerno ngayon. Totoo yan, ha? Gagaling niyo talaga. Kalat ni Baya ulit, naman, at ito namang si paring Bleng-Blong, ang hilig mag-appoint ng mga tao na hindi naman bagay o walang kakayahan gampanan ang posisyon. Anak ni Norman Mangusin, oo, patay tayo dyan. Kalatin na naman. Ipalit si paring Larry Gadon, patay tayo dyan, na ang ipalit dyan sa DepEd. Gadon para sa edukasyon. Go na. Eto, gadon para sa edukasyon. Patay tayo dyan. Kalat ni Kay. Dahil, kaya si Gadon ang gusto ni Kalat ni. Kasi si Gadon, ayaw daw niya sa bobo. Oo. Matalino ba si Gadon? Isabel Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Maraming natuwa. At isa ako sa pag-resign ni Sara. Wow, akala niya, kasi gustong-gusto siya ng madlang people. Ang daming nabudol talaga ng mga botante. Totoo. Kasi nga, kung may mga ngiti niya di ba? Tao yung si Alice Go. Sa ngiti lang, inalaglag yung Isabel Iscari ulit Tingin ko naman, di kukunin ni BBM yan si Lenny. Una, di papayag si Lenny. At malamang, kukontra dyan yung ibang maka-BBM. Kasi baka higitan sila dito. At matalino at masipag ito at may laman ang utak nito. Di kagaya ng Sara na yan na puro hangin ang utak. Ito. Rodeo Adriano, welcome to the club. Nabunutan ng tinik ang mga guro. Mismo. Michelle Edwin, shout out. Ay, Michelle, salamat sa tulong mo Sa totoo lang. Makakatulog na sila ng normal, sabi ni Michelle. Salamat naman. God bless mga guro, mga unsung heroes. Totoo. Dapat yan ang malaki sweldo di ba, Michelle? Noel Tenko, shout out Maraming nagising sa katotohanan kung anong galing ng isang Lenny Robredo. Dami. Si Mima Alicia lang, dita mo. Wala siyang ginawa ngayon kundi puri si Lenny. Diba? Sising si Mima Alicia sa ginawa niyang pambabalahura Lenny Robredo nung araw. Magsisimang kayo, huli na, di ba? Talagang yun ang kapalaran ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Mga boss. Noel Tenko ulit Kaya pala takot sa debate, wala pa ng laman ng utak kundi itok-itok. Ano kaya laman ng utak niya? Spoiled brat yan. Sabi nga nila. Maski totoo naman, di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, have a blessed weekend. Blessed weekend.
Salamat, Raul, ha. Raul Villanado ulit, oh. Hindi tatanggapin ni BP Leni yan dahil best example ng integridad at delikadesa ang BP Leni mismo. Ako alam ko rin hindi tatanggapin. At hindi yan i-appoint ni Bleng Blong. Oh, sa totoo lang. Kasi yun nga eh. At hindi talaga. Hindi mangyayari. Cat Gray shout out. Malabong i-appoint ni Bongbong dahil hindi magnanakaw si Leni at sobrang galing ni Leni para sa isang kurap na administrasyon ng Pinas. Signal sa Pinas na pwedeng umayos at maaring totoo na makaaway nga sila kung i-appoint ni BBM si Leni. Oh, totoo. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox, and to your loving wife at sa lahat ng mga regular na sumusubaybay sa programa mo po na magaganda ang mga komento ng mga fans mo po. Have a blessed Good Friday sa ating lahat. God bless po, Sir Roque, and to your loving wife. Salamat, Ladies Anita. God bless din sa'yo, ha. Oy, sumagot si Kalat niyo. God bless din sa'yo, and may you have a great weekend. Sana masaya at safe ka palagi. Good night, sleep tight, and may you have a sweetest of dreams, sabi ni Kalat ni kay Ladies Anita. Noel Tenko ulit ito. Walang pwedeng itapat kay Leni. Una, walang bahid sa korupsyon, matalino at inuuna ang gawa bagong gawa. Di tulad ng iba, puro gawa, wala namang gawa. Dapat isang magandang panawagan na tumakbo si BP Leni sa Senado para may katuwiran may katuwang si Risa Ontiveros. Bahala si God kay BP Leni. Alam ni Lord kung saan siya dadalhin, di ba? Maka-Diyos yata yan, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Maganda ang pagkatao ni Madam Leni, mapagkumbaba, may tunay na pagmamahal sa taong bayan, lalo sa mga nasa laylayan, at tunay na pagmamahal sa ating bansa. Matalino at sa lahat, malinis ang track record. Sabi nga ni Sir Percy Lapid, matatalo ka lang kung dadayain ka ng kabilang panig. Yun din ang pananaw ko nun. Oo. Hindi pala nangyari dahil nga ay doon sa smart matic ba yun? Matic ang magic, yung smart magic is mo, diba? Patay tayo dyan. Ladies Anita ulit, oh. Para sa akin, hindi papayag si Madam Leni Robredo dahil tatakbo siya bilang mayor sa bayan ng kanyang pumanaw na asawa. Kaya hindi siya papayag ng Deputy Secretary. Para sa aking opinyon, 100% tatanggihan ni Madam Leni Robredo. Malabo ang sagot. Malabo na sasagot si Madam Leni. Totoo yan. At hindi mangyayari, Ladies Anita, na i-appoint ni Bongbong yan. Pwede pa magiging silent advisor ni Bongbong si BP Leni. Pero hindi siya paprant. Hindi siya paprant. Pwede yun. Pwede yun. Hihingi niya ang advice ni BP Leni. Pero hindi siya mismo through another channel para makarating sa kanya ang gustong mangyari ni Bongbong Marcos. Oo. Malamang yan, ha. Tama. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Aba, ang Pinas ay number 3 from the bottom. Ang rating, wow, naku po. Ganun ba? Ang taas naman, at least number 3 from the bottom. Alberto Laer, shout out, Karoke. Ngayon nag-resign na si Sara Itok Duterte. Nung siya ang Deputy Secretary, ang bintang niya kay Presidente Bongbong Marcos nagpupulburon. Ngayon, break na sila ni BBM. Ano naman kaya ang bintang niya kay Presidente Bongbong Marcos? Baka si BBM kumakain siya ng pulbura at sa atomic bomb na ihuhulog sa bansang mga kora-kora Seri Karoke. Alberto ulit, oh. Bakit kayo, Karoke, handsome and good looking? Ang mga DD shit, mga handsome, mga baduy, Karoke.
David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po Karox, good evening po sa lahat. Malabo pa po sa tinta ng pusit yung offer kay Atty. Lenny para maging DepEd Secretary. Pero magandang balita po yan. At least kumbaga sa Bulaklak, si Atty. Lenny ay sampagita na gusto ng mga tao. At si Sara Jing naman ay bulaklak ng durian. Kung meron man bulaklak ang durian. Meron ba yun? Ted, shout out Ted. Paano tayo lalaban sa Tiaqua? Ibinulsa ng mga katulad ni Digonggong ang pambili ng baril. Dapat dyan, sila ang pagbabarilin ng paltik, mga kurap na politiko. Totoo. David Alin Mendoza ulit. Karox, kung ang batayan ng pagiging DepEd of Department of National Defense Secretary ay ang pagiging graduate ng ROTC, ay pwede din pala tayo doon. Pati nga po sa C80 noon, high school, meron din ako. Kaya po gusto ni Sara Mau, yung DepEd, ay yung Department of National Defense, ay para malaya pa din ang China sa pag-alipusta sa mga karapatan nating mga Pilipino at para tuluyan ng maipamigay ang West Philippine Sea. Totoo yung nagandang target ni Sara eh. Gusto ko maging Department of National Defense. Secretary. Sabi siya. Sabi. Ewan ko. Ano to? Real Castilleos, welcome to the club. Sino ba si Sara Duterte? Siya ba yung dating secretary ng DepEd? Michelle Edwin ulit to. Ang pag-resign ni Sara sa DepEd ay malaking tulong na yan sa mga estudyante at sa bayan. Marcelo Santa Ana, shout out. Sumagot siya. Approve. Sabi nga ng ibang teacher, bakit ngayon lang? Grabe, hate nila kay Sarang walang H. Totoo. Sumagot din si 3JC po. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ang mga estudyante at mga guro. Kaya lang, nakakapanghinayang din sa isang banda kasi wala nang libreng sipilyo saka dark hair pin, charot. Yung pang may pagka-graduate, pero may binibigay pang manok, lechon manok. Rosie, shout out. Good evening din. Al-Ulalia, shout out Hindi kawalan sa DepEd si Fiona at lalong hindi kawalan sa Pilipinas ang mga Duterte. Naminsala lamang sila at namirwisyo. Hindi siguro tatanggapin ni Madam Lenny kung ialok man sa kanya ang pagiging sekretary ng DepEd. Hopefully not. Good day, Sir Rox, mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Kaya nga, Al-Ulalia, itong Harry Roque na ito, pinipilit na titingalain na raw ngayon si Sara Duterte bilang leader ng oposisyon. Harry Roque, walang maniniwala sa'yo kundi ikaw at saka kayo. Pero kami, maniniwala kami. Kung sasabihin mo, Harry Roque, na si BP Sara ay titingalain bilang leader ng konsumisyon, ng administrasyon, kasalukuyang administrasyon, pwede pa yun, Pero sa totoo lang, Harry Roque, mas bagay sa'yo, ikaw ang maging leader ng konsumisyon nitong administrasyon. Utik kayo, nakakayong matino. Michelle Edwin, nagbigay siya ng Hindi ko na sasabihin yung amount. Basta't malaking tulong po ito. Salamat Michelle Edwin, my friend. Leopoldo Bergonyo, shout out. Good morning, Karox. And mostly qualified sa DepEd ay si Larry Bobo Gadon. Ayaw ni Gadon ng mga bobo. Sabi ito. Si Prince Ervin, Sabi ni Prince Ervin sa pedo. Ay, shout out. Christy Ansen. July 7, Alcantara, shout out sa inyo, Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, sana okay ka lang, Sabi ni Prince Ervin, Milya po,
ang diferensya sa distansya at super layo po, Sir Rox, sa isa't isa. Mahaba na pasakali mo, friend. Ha? Kitang-kita naman po at malinaw na malinaw po sa sikat ng araw. It is the beauty against the monster beast. Incomparable po talaga silang dalawa, Sir Rox. Isang makadiyos at may gininto ang puso para sa mga kababayan at handa pong maglingkod ng buong tapat. Walang halong pag-iimbot at pangungurako. Di po marunong humingi at mag-request ng bilyon-bilyong pondo at ayaw pong maging leader ng NTF. Ala kokak. No? Ano tayo? Di niya po kailangan mag-hire ng napakaraming batalyon na bodyguards. Ultimong sintimo po ay nakalista para may malinaw na dokumento saan napunta ang ipinagkakatiwalang pondo. Hindi plastic ngumiti, lahat ay pwede, lahat binabati kumpara kay Madam Pakyut Sapak. Bawal mainitan. Ang pang sunblock dapat meron palagi, ready niyan. Kaya Sir Rox, wag na pong pagpilitan kung tunay na beauty ang pag-uusapan ay Diyos ko Lord, Lenny ang number 1. Totoo yan, totoo. Sa puso ng masa, love ng buong bayan. Walang halong duda, wala ding dayaan. Tinalo man siya, nagdaang butuhan. Naku po, ngayon, pinagdududahan. Bakit nga kasi na magic ang laban? Totoo naman eh. Utik yan. Ha? Yan to. MLT. Welcome to the club. Incompetent lang siya talaga. If with good leadership and use of a little brain, she has okay naman siguro. Delikado pag Department of Defense. Gamitin pa niya resources for her self-interest. Thanks God, PBBM didn't acquiesce to her request. Hindi na pumayag. Oo. Pero MLT, nilagay naman siya sa wala rin hindi rin dapat sa kanya. Saan ba dapat nilagay ni BBM talaga ito si Sara, mga boss? Kayo nga ang magbigay sa akin ng ano. Wala akong maisip kung saan siya pwede ilagay. Wala talaga akong maisip Wala akong maisip kung saan dapat ilagay si Sara Duterte. Sa administrasyon itong si Bongbong, wala eh. Kayo nga, mag-isip nga kayo mga Roque Warriors. Ako wala akong maisip eh. Hindi siya pwede sa Department of National Defense. Hindi rin siya pwede sa DepEd. Saan siya pwede? Lahat lang ako maisip, maubos sa oras ko. Magtulay ng tayo mag-club. Said, shout out. Sir Rox, sana lang huwag tanggapin ni Lenny ang pagiging DepEd Secretary. Ubos na ang pondo ng DepEd. Baka sa kanya pa maisisisi. Hindi mangyayari yan. Said, nilala ka. Reynaldo Gonzales, shout out. Pag tinanggap ni Torre Lenny ang pagka-DepEd Secretary, maraming mawawala ng respeto. Pero kung talagang sa ikagaganda ng bansa na napakahalaga ng edukasyon para sa bansa, lalo na nahuhuli na tayo sa mga bansa tungkol sa edukasyon, para sa akin, pwedeng matalino naman si Lenny. Alam ang gagawin kahit maraming babatikos. At yun nga, ginawa siyang drug czar ni Digong. Diba? Alam mo yan, hindi mangyayari yan. Pwedeng magbigay si BP Lenny sa kanya kung sakasakali, pero malabo talaga. Sa katakot-takot ang advisor nitong si Bongbong, sa totoo lang. Di sila makakapag-appoint ng matinong DepEd Secretary. Tama nga siga doon. Tino ba yun?
Poverty ablation. Ang putik yan. Ano ba? Sakit ng ulo talaga to. Sa totoo lang. Reynaldo Gonzales, oh. Mainam pa nga sa DepEd mapwesto, BP Leni. Kaya lang, ang mag-a-appoint ay dati niyang kalaban sa politika. Kung di pupolitikahin, laking tulong ni Leni sa sektor ng edukasyon at iaangat ang kalidad sa larangan ng edukasyon. Yun nga ang buhay na iangat niya sa angat buhay. Sa angat buhay niya, edukasyon pa kaya. Ang hirap lang, marami siyang konsiderasyon at consequences na harapin na mga bagay-bagay, hindi lang sa pagpapaunlad ng edukasyon, yung balakid kasi ang makakaapekto. Totoo yan, Reynaldo. Tsaka hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Christian Cheng, oh, shout out. Christian Cheng. Of course po, ang bida-bida ng mga zombies ni Lechon Manok at Atsara, daming nagawa ng gastador nilang SD card by fake Vice President. Natawa po ako, tay, sa reaksyon ninyo ni Atty. Enzo pagkukumpara between the devil and the angel. Madam Atty. Leni Robredo and Gastadora Atsara, isang naulang PM po, Tatay Roque, sa inyo at sa mga kaka-warriors. Umuulan ba din dyan, nak? Bishan Cheng ulit, oh. Kahit po pati sa ang anggulo tignan, yaong layo ni Madam Leni Robredo sa sangganang si Lechon Manok at Atsara. At yung opinion po ni Atty. Enzo, correct po yun sa opinion ninyo, tay. Of course, yan din ang gasgas ko ng komento about sa issue na yan sa DepEd Secretary. Ipapalit ang tama tayong tatlo. Iba pang mga ganyang opinion. Oh. Christian Cheng ulit. Tama po tayo, tay. Kasi nagbitaw na po ng kanyang pahayag si Madam Leni na di niya tatanggapin ang pagiging DepEd Secretary if ever man na operan siya. Sabi ko nga, di man siya nga ang lehitimong presidente ng Republika ng Pilipinas na makikisaw-saw sa maligalig na administrasyon ng fake president. Christian Cheng ulit. At saka, Tyrox, sabi nga din po ng isang radio man, paano nakakasiguro na once natanggapin ni Madam Leni, if ever man, di siya kaagad terminate? Di po baga knowing cocaine, pag di niya kaalyado, terminated agad. Pag sa palagay niya, di niya gusto ang gawa, salamat po. Pag hindi niya gusto ang gawa, salamat po and bye for now. More power po sa vlog ninyo. Pahabol po pala, may bago po tayong words ngayon. Magamit nga Bulong Brigade. Oh. Matagal ko ng words yan, yung Bulong Brigade. Oo. PJC Opolito. Hello, Sir Rox. Sabi ko naman sa'yo pag si Tadhana ang gumalaw, tiyak walang makakapigil. Harangan man ng sibat. Totoo yan, ikaw naman. Ayan, tignan mo ngayon. Ayan, tignan mo nangyari kay Bongo. Sa hangad na makaganti kay Baste Duterte, ayan, takbo sa Davao kay Digongyo. Picture sila para nga naman may katibayan na solid sila ni Diggs. Kaso, sa kaka-picture, taking niya, ayan, nabuking tuloy ang retrato ni Gonggong at ni Alice alias Guapings. Napatunayan talaga na close sila ni Diggs at Guapings. Marami pang mapapatunayan sa mga pictures na yan. Sa background ng picture taking nila ni Bongo, lalong magkakagalaiti niyan si Baste. Instead na mabawasan ng issue sa kanila, nadagdagan pa. Ewan ko sa inyo. Tsaka yan nga, PJC Hope, ha? Isang bagong elect na mayor, ha? Susulat kay Executive Secretary Bersamin. Diretso, ha? Pinadalon sa kanya mga abogado, ha? Big sabi, teka, bakit? Paano niya naisip sulatan si Bersamin?
Tanong lang. Sinong nagsabi sa kanya si Bersamin ang sulatan mo? At paano niya nakilala si Lucas Bersamin? Anong koneksyon niya dun kay Lucas Bersamin? Para yun ang sulatan niya, na sabihin niya na wala akong kasalanan dyan, Executive Secretary, wag mo ako isama dyan. Ba? Isip-isip, sige nga mga friend. Diba? Ikanang kamay na ni Bongbong yun, si Executive Secretary Lucas Bersamin, para sulatan mo. Diba? Tuloy natin kay 3J Show. Ayan, si Rox, lumusob na mga Amerikano sa Davao para daw kay Gibbs. Ayan, haharang-harangan na naman ang mga kampo ni Gibbs yan. Inosente daw si Gibbs, kaya ayaw nilang ipahuli sa otoridad. Tanging korte lang ang makakapagsabing inosente si Gibbs. Sila nga korte sa Davao kaya nga lahat ng kaso ni Gibbs sa Davao dismiss. Itong si Gibbs ang nag-request na sa korte daw dalhin ang kaso niya. At doon daw siya magpapaliwanag. Ngayon, his request is granted. Ayaw na naman magpakita. Ano ba yan? Baliw nga yan, friend. Ikaw naman, asa na ba si Kimo? Bakit di yan payuhan ang best friend niyang sumuko sa batas? Sige siya, habang nagtatago siya, lalong lumalala ang kaso niya. Sige siya, diba? Wala yan, di na maipo yan. Itong Alice Goo na to, sa 25 daw, June 25, meron na naman daw sa Senado, baka pwede ng to, ayoko pumusta. Pero ako, malamang sa alamang, walang Alice Goo na darating sa Senado sa June 25. Sana mali ako. Diba? 3J Show po nito. Nga pala si Rox, anong nakipag-usap na ba si Kimo sa China on his own tulad ng sabi niya? Tinanong ba ni Kimo ang mga sundalong China bakit nila nilusob ang mga Pilipinong sundalo at kinuha ang mga armas nila? Anong say ni Kimo sa ginawa ng China sa atin? Naku, alam ko na ang sagot dyan. Kasalanan na naman kasi ng mga Pilipinong sundalo Ba't kasi namamasyal diyan sa West Philippine Sea? Ayan, kasalanan nila. At sinugod sila ng China. Ang taksil sa bayan, walang iba kundi ikaw, Robin. Magpalit na kayo ni Guapings ng citizenship. Gusto ni Guapings maging Pinoy. Ikaw naman, gusto mo ang China, mga baliw. Nagalit na. Nagalit ka na naman, 3J Show ulit, Hindi tatanggapin ni Lenny yan, si Rox, kasi sabi nga ni Ka Enzo, sa Naga City nakapokus. Kahit sa alokin siya ni BBM. Hindi papayag si Lenny kasi, hilo? Gagamitin lang nila si Lenny para sa kanilang agenda. Ang daming qualified pa kesa kay Lenny. Bakit hindi yun ang alokin nila? Kasi nga, they need the power of the pink. Diba? 3J Show po nito. Si Rox, ayan, nasampahan na ng reklamo si Guaping. Non-bailable cases, pero syempre, wala pang arrest warrant dahil nasa piskal pa lang. Mabuti na rin yon para medyo kabahan naman ang hitad na yan. Wala namang HDO sa kanya. Pero tiyak na magdi-disappear din yan. Hold departure order, parang si Bantag. Pwede naman siyang mag-travel dahil nga walang hold departure order. Kaya bye-bye Philippines na yan. Sigurado yan, friend. Pero baka nandyan lang yan sa ilalim ng mga underground tunnels. 3J Show ulit, si Rox. Malapit-lapit na rin. Maaresto yan si Digong nyo. Tiyak, umiikot na rin ang puwit niyan, lalo na merong lumulusob na mga Amerikano sa Davao. Ang tadhana ng hahatol sa mga kampo ng kadiliman. Yan ding si Harry Roque, ayun, naggagalaitin sa galit como na-expose yung kanyang boylet.
Kasi naman sagutin na lang ang mahinahon ang mga aligasyon sa kanya, hindi yung nagbabanta pa siya na lalo daw siyang mag-iingay. Bakit ba niya sinisisi ang gobyerno? Hindi naman ang gobyerno ang nag-expose ng boylet niya, kundi yung nag-search sa Pogo. Kasalanan ba ng mga otoridad na ma-search sa Pogo, hindi nila nilinis ang mga dokumento nila haharang-harang, kakalat-kalat lang ang mga dokumento niya. Kasalanan ba ni BBM yung, naku naman, paring Roque, isip-isip din pag may time, huwag kasing engot. Engot talaga yan, 3J Soup, totoo. Ha? Shout out, Jeff Ramos na Mirna Regalado, Adorasyon Dimaranan, shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished mga boss, hanggang bukas po muli. Michael Edwin, salamat ulit. God bless mga boss. Good night. Dasal pa rin tayo parati. Ayan na lang ang kakapitan natin. Wala na pong iba. At ilang araw na lang, ICC is coming to town. Good night.